Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi sahbi ajmain. Ang papuri kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang siyang tunay at tanging nag-iisang Diyos, at naway ang kanyang pagpapala mapa sa ating Propeta Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sa lahat po ng kapatid, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, at welcome po ulit dito sa isa na namang edisyon ng Islam 101. Ngayong edisyon na ito, magtatalakay po tayo na pwede kong sabihin na pinakamainit na issue na tinatalakay ngayon sa Facebook na umiikot sa community ng Pilipino-Muslim. At inshallah sa pagkakataon na ito, mapaliwanag natin yung mga dapat maunawaan, although hindi lahat, sapagkat limitado ang ating oras, ay mabigyan natin yung mga ilang mga napakahalagang punto. At katulong natin sa pagtatalakay na yan, ang dalawang, sabihin natin, masipag na nagsasaliksik sa issue na ito, mga estudyante ng Islam, mga ngaral ng Islam, o tinatawag natin tulabul ilm. Inshallah makasama natin sa paksang ito. Una dyan si Brother Johani Aaron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. At ganoon din si Brother Abdul Jalil Sultan de Kampong. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. At inshallah sila yung makakapanayam natin sa paksang ito, sapagkat hindi maitatanggi na kailangan bumalik tayo doon sa asas, o bumalik tayo doon sa mga talagang sabihin natin credible na pagkuhaan sa issue na may kinalaman dito sa ating pananampalataya. Opo. So, meron ako ditong na ihanda na apat na, sabihin ko, pangunahing paksa na tinatalakay ngayon. Apat na importante, pero bago yan, kapansin-pansin yung pagpasok ng mga kapatid sa ating wall at biglang magsasabi na tigilan niyo yan. At nakakasira ng kapatiran. Nakikita natin, mashallah, binabati ko yung mga kapatid, nakikita natin yung mga concern nila na nagkakaroon niya ng pagkakawatak-watak sa pagitan ng mga Muslim at papasok sila, pinatitigil nila. Sa inyong opinion, anong pwede nating ipayo sa kanila sa pagkakataon na ito? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang masabi ko po sa mga nagko-comment ba sa FB, Pinatitigil eh. Pinatitigil nila. Unang-una, ang pagtigil sa paggawa ng kabutihan ay hindi nararapat sa Islam. At bilang magkakapatid sa pananampalatayang Islam, ay kailangan nating itama o ituwid ang anumang pagkakamali. At ang mga nagtutuwid ng mga pagkakamaling ito ay kailangan nating suportahan. Kasi kapag tayo ay nanahimik lamang sa issue na ito, anong mangyayari sa atin? Wala tayong mariresolba. Walang mariresolba. As-saqitu 'anil haqq. Ang pagtahimik sa katotohanan, kasalanan pa iyon. So bilang isang Muslim, obligado sa'yo na pigilan mo yung anumang bagay na maaaring maging pagkakawatak-watak ng mga Muslim. Katulad nga ng nangyayari ngayon sa ating mga kapatiran, sa FB o sa issue, lahat ng mga involved sa issue, nagkakaroon sila ng hindi pagkakaunawaan, merong maaring yung iba pumipigil sapagkat hindi pa alam yung detalye o unang basa pa lang sa iilang kainitan ng talakayan. So sa unang tingin, tigilan to. Pero kung nasubaybayan natin yung haba ng talakayan o ilang taon na pagsubaybay sa issue nito, maaring nandun na rin yung concern na tulad ng sinasagawa natin ngayon. Ano po? Okay. Unang-una, mashallah, rewarded siya sa ginagawa niyang iyon. Subalit bago siya magsalita ng anumang bagay, ay dapat alam niya muna yung punot dulo. Kasi kung papasok lamang siya doon na hindi niya naunawaan kung ano yung nangyayari, magiging panggulo lamang siya doon. Pero alhamdulillah, rewarded pa rin siya sa kanyang mga pagpapayo sa mga kapatid. Jazakallah khair. So hindi sila nagkasala? Hindi na. Jazakallah khair. Brother Abdul Jalil, may gusto kayo dagdag? Kagagdagan lang, bilang kagagdagan, kasi sa totoo lang, ang issue ng sinikay at ang nangsa nung unang dumating sa amin ay hindi namin nakitang ganun kaseryoso. Hindi ganun Para sa amin, yung issue na ito ay hindi dapat pabayaan. Kabilang kami noon sa mga taong ganun, pabayaan na lang ito, parang awa nyo na, tigilan natin to, lalo lang tayo nagkakagulo. Pero pinag-aralan namin mabuti yung both sides ng sinikay at ang nangsa, at nakita namin na kung hindi lang dahil sa isang dahilan na yun, ano yung dahilan na yun? Yung takfir, yung pagpapakatang na sa isang tao na gumagamit ng sinikay na siya ay nagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala,
Sa palagay ko, Dapat hindi niyang kami seryosohin. aaksyon ganun. Oo. So ngayon, kaya tayo nagsiseryoso, kaya tayo sumasagot sa kanila, hindi lang ito para dahil gusto namin itama kung ano yung katayuan namin, kundi para alisin natin yung hukom, yung paratang na yon sa ating mga kapatid. At ito nga, katulad ng sinabi ng ating kapatid, ito ay kabilang sa amar bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Jazakallah khair, brother. Ako naman naniniwala na ito'y matitigil, pero hindi sa sandaling ito, hindi sa panahong ito, sapagkat ito pa yung kainitan ng discussion. Kung ititigil natin ng ganung biglaan, ay maaring kasama nun ay meron pang naiwan na hindi dapat maiwan sa damdamin ng bawat mga kapatid. So darating po yung panahon na ito ay matitigil, subalit sa maayos at malinaw na kaparaanan. Opo. Katulad ng sinabi ko, meron lang akong 4 na tanong na gustong ibigay sa ating mga kapatid. Siguro unahin ko to. Una dito, ang sinikay daw, saan nga ba ito napapabilang? O sinikay ang nang sa issue? Ito ba'y napapabilang sa usaping lugawi o akadiya? Lugawiya o akadiya? O, bigyan natin paliwanag. Ito ba'y napapabilang sa usaping may kinalaman sa salita lamang, luga, language? O di kaya sa akida, yung sa ating creed o sa ating paniniwala? Saan ito napapabilang? So, ang pinagtatalunan dito ay ano ang tamang pantukoy? Si Allah o ang Allah? Sinikay o sinikay? O ang nangsa? O sinikay o ang nangsa? So, sinikay o ang nangsa, ano siya? Pantukoy siya na pinagtatalunan ng tao kung ano ba ang dapat gawing panguna sa ngalan ni Allah. Ang sinikay o ang nangsa ay bahagi po ng pananalita ng balaril ng Pilipino. Kasama po siya sa 8 bahagi ng pananalita. So sa lahat ng mga nakapag-aral sa mga university, lahat ng mga nakapag-aral, kahit high school man siya o elementary, hindi nila iisipin na yung bahagi ng pananalita na ito o ay pantukoy ay kasama sa kanilang pananampalataya. Paniniwala. So, paniniwala. So kung pag-uusapan natin si Allah, doon, pwede nating sabihin na siya ay sa pananampalataya. Bakit? Siya yung nililikha ng mga, siya ang lumikha sa ating lahat. Siya ang sinasamba nating mga Muslim. Tayong mga Muslim, wala tayong pagtatalo na si Allah ang ating Panginoon. Ang pinagtatalunan kasi dito, sinikay ang nangsa. Huwag tayong lumabas sa issue. Sa madaling salita, sinikay ang nangsa ay sa language lamang, grammatical issue lamang. So wag dapat gawing exaggerated. Huwag exaggerated. Kaya Huwag nagkakaroon dapat ng malaking problema. gawing pananampalataya. Isa pa sa mga problema na ito sa aking napatunayan ko, na kapag ginawa mong pananampalataya o sinama mo sa akida ang language, maaari mo rin palang baguhin ang iyong akida. Bakit? Kasi kapag binago mo ang lengguwahe, Mabagoy pananampalataya. ang pananampalataya mo. At saka sa pag-aaral, ang language nadidevelop, dumadaan sa evolution. Nagbabago. Unlike akida, kung ano yung pinigay ng Propeta sallallahu yung wahyo, revelation mula kay Allah subhanahu wa ta'ala, patuloy ito hanggang araw ng pag-uhukom. Hindi nagbabago yun. Samantalang ang language, kailangan ito mag-evolve na para sumabay sa pangangailangan ng tao. Tama po yun. At isa pa, ang mga ulama natin, mga pantas sa pananampalatayang Islam, hindi sila nagpakalalim sa grammatical issue o sa language. Katulad na lamang ng mga pagtatalo ng mga taga-Kufi at Basri. Kasi kung ating pag-aaralan ng Nahu, magkakaiba ng pananaw ang mga Arabo. Meron sa pangkat ng mga taga-Kufi at Basri. Subalit hindi Parehong sila Arab to, parehong Arabo. Subalit hindi sila nagtatalo na sasabihin nila mali ikaw, ikaw naman ay mali. So nanatili sila sa lingwahe lamang. At ang mga ulama, Hindi nila pinasok sa hindi akida. nila pinasok sa akida. Ang sinabi lang nila, huwag kayong magpakalalim sa bagay na iyan dahil yan ay sa lingwahe lamang. Okay, Jazakallah khair. Ngayon, pasok tayo ng bahagya sa akida o pasok tayo ng gusto pala sa akida sapagkat sinasabi, sinikay shirk daw. Bakit? Sapagkat ang sinikay ay lumalabag sa issue ng asma wa sifat. Pagka ginamit mo sinikay, ikaw ay lumalabag sa pamantayan ng pagkilala sa mga pangalan at katangian ni Allah subhanahu wa ta'ala. Una sa lahat, yung sinabi nilang yon, doon pa lang sa kanilang tanong ay mali na, Yung sasabihin nilang ito ay lumalabag sa
tauhid, Asma wa sifat. sa mga pangalan ni Allah subhanahu wa ta'ala at mga katangian ni Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit? Kasi ang issue ng sinikay at ang nangsa ay nakafocus lamang sa isang pangalan. Ito yung walang iba kundi ang Pangalan ni Allah. pangalan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Allah. Dito lang tayo. Ilalabas natin dyan yung Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Quddus, As-Salam. Hindi nakasama yan doon. So, bakit nila nasabi yon na tayo daw ay nagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala o tayo ating hinahambing si Allah Sa subhanahu wa pamamagitan ta'ala ng paggamit ng sinikay. sa pamamagitan ng paggamit ng sinikay. Kasi sinabi nila, na katulad nga ng mababasa natin sa Balagalang Pilipino, na ang sinikay ay ginagamit sa tao. Okay. Kung ating pagmamasdan mabuti ang talatang ito, kung ating gagawing makitid ang ating pag-unawa sa talatang ito, para nating pahihirapan ang ating sarili. Bakit? Kasi yung ibang ginagamitan ng mga sinikay, o ibang ginagamitan ng pantukoy ng sinikay, hindi naman tao eh. Halimbawa nito, anghel. Si Jibril. Si Jibril. Tao ba ito? Pero anong ginagamit natin sa kanya? So, linawin ko, no? Nagkakaroon ng shirk dito sapagkat yung si, ginamit mo sa tao at ginamit mo rin kay Allah, musyrik ka na. Tinambal mo siya. Ganon ang Pinareho mo yung paggamit mo sa tao at pinareho mo paggamit mo kay Allah. So, ang makikita natin dito, yung si, ginagamit sa tao, pero hindi lang sa tao. Hindi lamang sa Hindi tao. lamang. At ito ngayon ay makikita mo ngayon sa makabagong Balagalang Pilipino. Isa pa, dagdag ko dyan, kung ito ay ginagamit sa tao, yung ang pala, hindi ginagamit sa tao. Ginagamit din sa tao. Kung yan ang pamantayan, mag-share ka rin sa ang. Pero hindi sinasabi yan ng mga taga-sinikay. Kasi pwede natin sabihin, ang tao, ang doktor, ang inhenyero, ang guro, puro tao ito. Di ba? Ang babae, inherent tulad siya sa babae. Pero hindi ito papasok sa usaping may kinalaman sa asma wa sifat na tulad ng sinasabi nila. At kung mapapansin natin, gusto kong bigyan pansin ito, ang mga tinatalakay natin, puro rad. Pag sinabi natin rad, mga sagot sa mga ibinintang nilang, pinaratang nila ng mga kasalanan pag ginamit mo ang sinikay. Hindi po ba? So, siguro punta tayo sa pangatlong katanungan. Pag sinabi daw lafdul jalala, ang pangalang Allah, ginamit ko ang. Bakit? Kasi tinutukoy ko ang pangalan ni Allah. Ang Allah, ang pangalang Allah, sana may paliwanag ko ito ng gusto, na ma-stress ko ito ng gusto, no? Kasi iba, pag in-address natin ang pangalan ni Allah at si Allah mismo. Opo, inshallah mabigyan pa natin ito na mas malawak na pagpapaliwanag. Pero dito sa pagkakataon nito, pag sinabi daw lafdul jalala, ibada daw ito o pagsamba. Pagsamba. So unang-una, bigyan muna natin ng pakahulugan ang ibada. Ang sabi ni Imam Ibn Qayyim, al-ibada hiya ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwal min al-af'al wal aqwal al-zahira wal batina. Ang ibada daw ay ang lahat ng uri o lahat ng bagay na kaibig-ibig para kay Allah. O minamahal ni Allah o kahali-hali na sa Kanya mula sa mga pananalita at sa mga gawa. So, ang lafdhul jalala ba, kapag binanggit ba natin, mujarrad dhikri ismillahi, ang pagbanggit lamang ba ng lafdhul jalala ibada? Sumamba na ba ang tao? Sumamba na ba ang tao? So, hindi po. Hindi sa ibang pagkakataon, at iba naman, ay ibada rin siya. Okay, bigyan din ng kalinawan yan. Kapag sinabi ko, Allahu Akbar, binanggit ko ang lafdhul jalala na pangalan o ang pangalan ni Allah at dinugtong ko Akbar. Matatawag ko na ito ay pagsamba. Bakit? Kasi pinuri ko siya. Pumasok ang pagpuri. Pinasok ko ang pagpuri kung kaya papasok ako sa pagsamba. Pag sinasamba natin si Allah o pinuri natin si Allah, kaibig-ibig yun sa Kanya, yun ay Kanya nagugustuhan. Kaya nga, likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yarda. Wa yarda. Huwa yuhib. Pag sinabi ko Allah Akbar, okay, ibada siya. Sa example, alhamdulillah, ganun din. So, balit yung pagbanggit lamang ng lafdhul jalala, hindi sa lahat ng pagkakataon ay pagsamba. Example, pag sinabi ko, si Allah, ang Allah, Allah. Kahit ilang beses kong banggitin ang pangalan ni Allah, ngunit wala akong intention na sinasamba siya. Hindi mo siya binupuri. Hindi ko siya hindi pinupuri. nagpapasalamat. Hindi ako nagpapasalamat. Hindi siya pwedeng maipasok sa pagsamba o ibada. Tulad na lamang ng mga ibang tao. Ang mga Sufi.
Ilang beses na lang binabanggit ang pangalan ni Allah. Allah, 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 Allah. Mga ilang libong beses. So balit, kaibig-ibig ba yun para kay Allah? Sapagkat ito ay bid'ah. Dahil ito ay bid'ah. So pwede ba natin sabihin na ang ginagawa nila ay Ibadah. Hindi natin pwedeng gawin May yun. condition kasi May para condition. masabing ibadah eh. Para maging ibada yun. Isa na din yung Niyya, intention, tamang intensyon, at yung mutabaa. yung mutabaa. Yung mutabaa ano yun? Siya pinupuri mo, kayo nagpapasalamat Kung paano sa kanya. ginawa ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, dapat ganun mo gawin. Ganun din. Eh ngayon, kung sasabihin mo, ang mutabaa doon ay ang Propeta sallallahu alaihi wasallam, nag-ang lang siya, eh, mahirapan tayo dyan. Tama. Dagdag ko pa, Brother Aljon, yung tungkol sa tawag dito, ang mga non-Muslim, nagbabanggit din ng Allah eh. Totoo yan. So, hindi pa pwedeng pumasok sa ibada ito. Hindi pwede maging... Merong pumapasok sa ibada at merong hindi pumapasok sa ibada. Pero konti yung oras natin, punta tayo sa last question kay Brother Abdul Jalil. Ang Wizara, hindi daw dapat sandigan yung kanilang hatol. Una sa lahat, alhamdulillah, no, hindi nila yan sinabi sa harapan ng Wizara. Ministry of Islamic Affairs kasi hindi natin alam kung ano mangyayari. Ang tinutukoy natin dito is Ministry of Islamic Affairs dito sa Saudi Arabia. So, sa atin sa Islam, merong binanggit si Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Quran, fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Ayon sa malapit nitong kahulugan, tanungin niyo yung mga nakakaalam doon sa bagay na 'yon. Ati'ullah wa ati'ur Rasul. So, sa atin, ang Ministry of Islamic Authority. Affairs, authority sila. Sila ang authority. Actually, doon pa lang sa aya na ati'u Allah wa ati'ur Rasul wa ulul amri minkum, dapat tumigil na tayo doon. Kasi sila yung merong otoridad sa atin. Pero kung hindi pa rin ito sapat at sasabihin pagpipilitan natin competent, tignan natin yung kanilang ginawa. Ano bang ginawa nila? Pumunta sila doon sa mga taong nakakaalam ng Tagalog. Sino ba ang nakakaalam ng Tagalog? Pupunta pa sila sa mga taga Mindanao? Ibig sabihin, minaliit nila yung ginawang pagsisikap Ang ng effort ministry. ng- Akala nila, mga Arabo yan, hindi marunong magano, kaya mali yung hatol nila. Pero hindi nila alam, dumaan ito sa pag-aaral. Ginawa nito. So, jazakallahu khair, siguro hanggang dito, napakaraming issue, mga ustad, pero sa pagkakataon nito, kailangan natin mag-skip at inshallah bigyan pa natin ito ng isa pang pagkakataon na makatalakay ulit, inshallah sa susunod natin pagtatanghal. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay at hinihiling natin ang gabay ni Allah Subhanahu wa Ta'ala at naway makita nyo ito sa pagkakataon, makita nyo yung pagsisikap natin na maibigay yung katotohanan sa paksang ito at hindi po para makasakit lamang ng damdamin. Jazakumullahu khairan wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi sahbihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.